Kaibigan, bago tayo magsimula, palike and subscribe po muna ako at pahit ng notification bell para ma-notify ko kayo sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po. Mga kababayan, patuloy po nating minomonitor ang pagkilos nga po itong low pressure area na pumasok na po kaninang umaga sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Upon checking po, ito po yung may lokasyon ngayon na 590 kilometers east of southeastern Luzon, no? At tinutumbok niya po yung direksyon dito sa may bandang area po na Luzon, mga kaibigan. Inaasahan po, mga kaibigan, na posible itong maglandfall, no, sa Luzon area or South Luzon area, mga kaibigan, pagdating po ng Martes o Miyerkules, mga kaibigan. So maging handa po tayo sa mga posibilidad. Bukod pa po dyan, mga kaibigan, meron din po tayong dalawang low pressure area na binabantayan, no, na nasa labas ng PAR. Bali, tatlong sama ng panahon po, no, ang ating minomonitor ngayon or low pressure area. Etong 94W, 95W at 96W. Binabantayan po dahil isa dyan ang posibleng maging isang ganap na bagyo or bagyong Christine kapag pumalo sa Pilipinas o pumasok sa Pinas, no? At ito po direktang tatama sa area po ng Luzon, mga kaibigan. Kung titignan nyo, mga kaibigan, sa ating pinaka weather forecast natin, no, ay tatlo po ito. Inaasahan na itong isa ay tatama po sa may Bicol region. Pero itong dalawa naman na low pressure area na ating tinutukoy ay posibleng mag-merge or mag-combine, mga kaibigan, no, or magsanib at maging isang ganap din na bagyo, mga kaibigan. So mas maganda na nakahanda tayo sa anumang posibilidad na sinasabi ko nga. Itong low pressure area sa ngayon hindi pa natin nararamdaman masyado, pero once na ito yung maging isang ganap na bagyo, no, or tropical storm, ito yung mararanasan na. So una-unahin natin, mga kaibigan, ipapaliwanag sa inyo. Ito pong low pressure pumasok po sa FAR kaninang umaga, no, at ito pong low pressure area number 2 na nasa bahagi po ng Guam, at itong pangatlo naman po or panibagong low pressure area number 3 na nabuo. Inaasahang mag-merge po or magsasanib ang low pressure area number 1 at low pressure area number 3. At inaasahan tuluyang magiging ganap na bagyo po, no? Approximately Martes or Miyerkules po, isa na itong ganap na bagyo at maglalandfall po sa may South Luzon area. Tatawagin po itong bagyong Christine, local name po sa ating bansang Pilipinas. So maging handa na lang tayo at maging alerto, mga kaibigan, dito sa sama ng panahon na ating minomonitor. Magkagayon man, meron pa rin tayong forecast weather condition. Apektado pa rin po tayo ng Intertropical Convergence Zone or ITCC na nakakaapekto sa ilang bahagi po ng Mindanao. Sa area ng Zamboanga Peninsula, Sorsogon, BARMM, Davao Occidental at Palawan, asahan natin ngayon, no, ang medyo maulap na kalangitan, at pagdating naman po sa gabi o ngayong gabi, merong mahina hanggang sa malakas na pag-ulan ang ating i-expect dahil po yan sa ITCC or Intertropical Convergence Zone. So pinag-iingat po yung mababang lugar sa mga lugar na aking nabanggit, lalong-lalo na po yung mga mountainous area, yung mga landslide prone area, sa banta naman po ng landslide. Samantalang sa area ng Visayas, the rest po ng Mindanao, asahan natin dyan ng maulap na kalangitan with isolated rain showers and thunderstorm. Cause po yan ng ITCC or Intertropical Convergence Zone. Sa area naman po ng Cagayan Valley, Aurora, Quezon at Bicol region, asahan natin dyan ang maulap na kalangitan man po. Ngayong hapon, posible ang mahina hanggang sa malakas na mga pag-uulan dahil po sa easterlies or yung mainit na hangin po na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko. Samantalang dito naman po sa Metro Manila at the rest po ng Luzon, kasama ng ilang bahagi ng ating bansa na aking hindi nabanggit, patuloy din po makakaranas ng maulap na mga kalangitan dahil din po yan sa easterlies at localized thunderstorm. So mga kaibigan, sa ngayon hindi pa natin dama, no, itong low pressure area na nakapasok sa ating PAR, pero within the next 24 to 48 hours, doon na itong bibigay ng epekto sa ating bansa. So maging handa na lamang po tayo. So yun lamang pong update natin sa ating lagay ng panahon. So huwag kalimutan na mag-like at subscribe sa ating channel para lagi ko po kayong ma-update sa kalagayan ng ating panahon. Maraming salamat po.